Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga masugid naming taga-subaybay. Sa pagkakataong ito, isa na namang liham ang aming bibigyang buhay. Liham na nanggaling sa isang tagapakinig na ating tawagin sa pangalang Karil. Ganito ang liham ni Karil. And I promise I will stay. Dear Tia Sofia, sumulat po ako sa inyo dahil may nangyari na hindi ko makalimutan sa aking buhay na naging rekwerdo na rin. Hiling ko po na itago niyo ako sa pangalang Karil. Noon ay mahirap ang buhay namin at itinaguyod ni inay ang aking pag-aaral. Kaya nung matapos ako ay nagtrabaho na. Pero hindi ako kontento sa naging sweldo ko at pinangarap ko ng magkanegosyo. Nakilala ko si Frederick at naging magnobyo kami, Tia Sofia. Pinag-usapan namin na maging magkasusyo sa isang negosyo. Nakipagsapalaran ako. At ang ipon ko sa sweldo ang ginamit namin ni Frederick. At umasa ako na magkatuluyan kami o maging mag-asawa balang araw. At kung ano ang mga pangyayari, ito po ang aking isalaysay sa inyo sa pamamagitan ng liham kong ito.
ganito po ang umpisa ng lahat. Kulang ang 100,000 ipupuhunan natin sa negosyo. Pero pwede tayong umutang nang idadagdag natin, Karil. Magsisimula lang tayo ng negosyo pero uutang na tayo. Ganyan talaga ang negosyo. Walang negosyante ni walang utang. Pero maganda ang napili mong negosyo, Frederick. Tingnan ko kung may makukuha akong loan sa pinagtatrabahuan ko. Kung sisimulan natin ang negosyo natin, dapat umalis ka na sa trabaho mo. Sayang yung sweldo ko. Pwede naman na ikaw ang magbantay. Pwede naman, Karil. Kaya isipin mo, kung umasenso ang negosyo natin, magiging maganda ang buhay natin. Sige, tingnan ko. Pero kailan natin sisimulan ang negosyo? At ano ang naisip mo? Unti-unti nating iisipin kung ano ang gagawin natin. Oh, sige, halika na. At magkapunan muna tayo bago kita ihatid. Sa ibang araw na lang. Doon ka na lang sa bahay kumain. At pagluluto kita ng mga masasarap na putahe. Nagabihan kami ni Karel, Mang Indong, dahil namasyal pa kami pagkatapos naming kumain. Ang alam ko ay si Sol na kaibigan niya ang kasama ni Karel, Frederick. Doon lang kami nakikita sa opisina ni Sol Itay. Mula nung magkasintahan na kami ni Frederick. Kami na ang magkasabay. Hindi na ako magtatagal, Mang Indong. Magpapaalam na ako dahil malayo pa kasi ang uuwian ko. Sunduin ko na lang bukas si Karil. Halika na. Yatid na kita sa may gate. Kahit hindi na po. Isasara ko na lang po yung gate ninyo. Sige. Hindi pa maayos ang gate natin, Itay. Hindi bale. Pag umasenso na ang negosyo namin ni Frederick, ipapaayos natin. May plano ka bang magpakasal sa kanya? At magnegosyo na kayo? Wala pa kaming usapan tungkol sa bagay na yan, Itay. Paasensohin pa namin ang aming buhay. Kaya kami magnenegosyo. Oh, ikaw pala, Kuya Ananias. Akala ko si Sol na ang maagang pumunta rito. Pumunta ako dito para ibigay itong gulay at prutas na regalo ko sa'yo bago ako pumunta sa bukid. Lagi ka na lang nagre-regalo ng kung ano-ano. Sana, ibenta mo na lang yan. Masaya ako sa ginagawa kong to. Sige, hindi na ako magtatagal. Umalis naman kaagad si Ananias. Hindi mo na pinapasok para makapagkapisana. Hindi ko gusto na magregalo sa akin si Kuya Ananias, Itay. Bakit ka galit kung gumagawa ng kabutihan yung tao? Alam ko kung anong sadya niya, Itay. May boyfriend na ako. Kaya malayong mangyari, napalitan ko si Frederick. May mahalagang aasikasuhin si Frederick, Sol. Kaya hindi niya ako masundo. Kung ganun, ay may panahon tayo na magsama para mamasyal din. Mula nung magnobyo kayo, kayo na lang nagkasama. Di, humanap ka ng nobyo mo. Ay, huwag. Huwag na natin pag-usapan yan, no? Ano? Nagsimula ka na bang magnegosyo? Hindi pa. Dahil kulang pa ang punan. Kaya plano ko na mag-loan. Ay, talagang kailangan ng malaking puhunan sa negosyo, Karil. Pero paano na? Aalis ka na dito sa opisina? Sayang ang sweldo ko. Kaya si Frederick muna ang bahala. Ano?
Alam mo ba, marami ang nagpapangarap sa posisyon mo. At alam mo, hindi lihim sa mga kasama natin dito sa opisina ang plano ninyo ng nobyo mo. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula na ang negosyo namin ni Frederick, Tia Sofia. Lubos ang pagtitiwala ko sa nobyo ko at siya na ang nag-asikaso sa aming negosyo. Paminsan-minsan ay namamasyal ako sa opisina nila hanggang kailangan na sumama ako sa isang seminar doon sa Davao. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. In love with you till the end. Ang ibig mong sabihin, Frederick, iisang kwartong tutulugan natin dito sa hotel? Oh. Bakit? Takot ka ba sa akin? Hindi naman. Relax. Magnobyo naman tayo. Parang mag-asawa na rin. Kasal na lang ang kulang. Ano kaya to? Parang mag-asawa na tayo. Dahil magkasosyo tayo sa negosyo. Kaya mag-inuman muna tayo. At mamaya, ipapasok nila dito ang ating mga panghapunan. Sana andun na tayo kumain sa restaurant. Sa ground floor nitong hotel. Tapos na ang usapan natin. Tungkol sa bagay na yan, Karil. Talagang gusto niya akong lasingin. Matagal na hindi ako uminom ng alak. Wala na kasi akong oras. Ang masama, madali na akong malasing. Oh, sige. Toast tayo. Frederick, Hindi ka ba sanay na uminom ng alak? oo, paminsan-minsan. Pinagbibigyan ko lang ang mga kasama ko kung may dinadaluhan kaming party. Sandali ah. Pupunta muna ako sa CR. Paano kaya to? Kung malasing kami ni Frederick at matukso ako. Alam ko na. Mabuti na lang at may dala akong sleeping pills. Bahala na kung malaman ni Frederick. Halata ba na lasing ang boses ko, Sol? Nag-enjoy ka yata dyan sa Davao, ha? Hindi pa kami namamasyal ni Frederick. Isinama niya ako sa seminar na ito para mapag-aralan ko daw kung paano ang paraan ng pag-aasikaso ng negosyo. Kaya tinawagan kita dahil may sasabihin ako sa iyo. Oh, ano ba yon? Iisang kwarto ang pagtutulugan namin ni Frederick. Ano? O di, para na kayo mag-asawa niyan? Ganoon ang mangyayari. Pero ayokong mabuntis, Sol. Baka lasingin niya ako. Kaya gumawa ako ng paraan. Mabuti na lang at may dala akong sleeping pills. Ano? Hindi kaya niya malat ang ginawa ko. Ayun, nakatulog na. Ang dali niyang malasing. O di, mabuti. Inaantok na ako, friend. Saka na tayo mag-usap ulit. Bye! Talagang madali akong malasing. Parang inaantok na ako.
Lagi naman tayong napapagod. At saka namamasyal tayo pagkatapos ng seminar. Karil, mahal na mahal kita. Frederick, Diyos ko, huwag po ninyong ipaintulot na matukso ako. Gusto kong magsaya tayo sa ating pamamasyal dito sa Davao. Hinahalikat ako ni Frederick. Sandali lang, Frederick. Maliligaw lang ako sandali. Sana makatulog na. Ay, kung pwede lang. Ayokong may mangyari sa amin ni Frederick. Ay, ang higpit naman ng yakap mo sa akin, anak. Parang nangulila ka na sa akin. Juan po, itay. Ilang araw din na wala ako sa tabi ninyo. At hindi ako sanay na lumayo sa inyo. Oh, kumusta naman ang seminar niyo? Mabuti naman, itay. At may kabutihan na dulot dahil marami akong natutunan. At hindi na kami nakapamasyal ni Frederick. Ganun ba? May napag-aralan ka at nakapaglibang ka pa. Oh, hindi ba? At bakit hindi ka na hinatid ni Frederick? Kuwan po, itay, may naghihintay na bisita niya. Nahalata ko na malamig sa akin kahapon si Frederick. Sigurado na pagod ka kaya magpahinga ka muna, anak. Mamaya na, itay. Mag-usap muna tayo. Hindi pa naman ako inaantok. Ba't kanya lang itsura mo? Para kang nababalisa. At sino bang tinatawagan mo? Si Frederick. Pero hindi niya sinasagot. Oh, namimiss mo na ang iyong nobyo. Di pa kasi kayo magpakasal para pag may nangyari sa inyo ay hindi ka dapat matakot na mabuntis. Alam mo, Sol, mula nung umuwi kami galing Davao, hindi na kami nag-uusap. Oh, baka naman busy siya. Pero pinuntahan ko siya sa opisina nila. Hindi ko siya nadatnan. Matagal akong naghintay at tinawagan ko pa pero hindi siya sumasagot. Ano? May problema ba kayo? Kaya tatawagan ko para malaman ko. Baka sakaling sagutin niya. Kung hindi, pupunta ako sa bahay nila. Samahan mo ko. Sige, pero huwag tayo magtagal dahil may pupuntahan din ako mamayang hapon. Ayan na, nagre-ring ng cellphone niya. Hello? Bakit ba? Tawag ka ng tawag. Hindi pa tayo nagkita, Frederick. Bakit? Galit ka? Huwag mo akong istorbohin. Dahil busy ako. Pinatay niya agad ang cellphone niya. Ano? Ano kaya ang problema niya sa akin? Naguluhan ako sa pagkakataong iyon, Tia Sofia. Kung bakit ako iniiwasan ni Frederick, hindi ko po alam. Hindi na kami nag-uusap sa pagsosyo namin ng negosyo. Kaya nagpasama ako kay Sol na puntahan namin siya sa kanilang bahay. Pero matagal na raw na hindi umuwi doon si Frederick. Hanggang minsan, nabigla kami pareho sa aming pagkikita. May kasama siyang ibang babae. At ganito ang mga pangyayari. But times change to turn dreams. Sino ang babaeng yun na iniwan mo? Kasalanan mo kung bakit natukso ako sa ibang babae.
Akala mo, hindi ko nahalata ang ginawa mo doon sa Davao? Dahil gusto mong angkinin ang pagkababae ko? Kung talagang mahal mo ako, sana pinagbigyan mo ako. At isa pa, magkasintahan tayo. Pero wala kang tiwala sa akin. Sana, pakasalan mo muna ako. Magkasosyos tayo sa negosyo. Di pwede tayong pakasal kung gusto mo. Kung gusto mo ng kasal, di magpakasal na tayo. Ikinalulungkot ko. Matapos mo akong lukohin, mas gusto ko pang maghiwalay na tayo. Ano? Kaya hatiin na natin ang negosyo natin. Ibalik mo ang puhunan ko at mapakinabangan ko naman. Saka na tayo mag-usap, Karil. Nagmamalasakit ako sa'yo, friend. Alam mo, may nakita akong kasama niyang babae. At buntis. Ang walang niya. May iba na naman siyang babae. Saka sinabi niya, napakakasalan niya ako. Baka naman totoo na pakasalan ka niya. Kailangan na makausap ko siya. Hindi yung ihahabol ko ang sarili ko sa kanya, kundi pag-usapan namin ang aming negosyo. Karil, may nagsabi sa akin. Lagi raw siya sa kasino. Ha? At alam mo ba ang kalagayan ng negosyo ninyo? Hindi ko alam. Dahil nagtiwala ako sa kanya. Ano ka mo? Nalugi ang negosyo natin? Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil masama ang loob ko sa'yo, Karil. Huwag mo akong lukohin. Nalaman ko na ginamit mo sa bisyo mo ang negosyo natin. Pero hindi pwede. Ibalik mo ang pera ko. Ano pang ibabalik ko? Wala na nga. Walang niya ka. Punta ka rito sa bahay at mag-usap tayo ng masinsinan. Ikaw ang makipagkita sa akin, Karil. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Anong palagay mo sa akin? Huwag mo akong igaya sa mga babae sa buhay mo! Umiiyak ka na naman. Ilang araw ka nang hindi pumasok sa trabaho mo, anak. Hindi ko kayang magtrabaho, Itay. Kaya aalis na lang ako. Huwag mo sanang sirain ang buhay mo, anak. Niloko ako ng Frederick na yun, Itay. Ay, pira lang yan. Nawala sa'yo. Babayaan mo na. Magpasalamat ka at naiwasan mo ang lalaking iyon. Itay, napakasakit ang ginawa ni Frederick sa akin. Oo, maintindihan kita. Sandali. May tao. Bubuksan ko kung sino yon. Salamat at hinarap mo ako, Karil. Alam ko, may pinagdadaanan ka dahil sa panloloko ni Frederick sa'yo. Sana hindi ka na pumunta rito kung pag-uusapan natin ang lalaking yon. Karil, noon pa man, alam mo, minahal na kita. Kahit alam kong di ako bagay sa'yo. Wise si Frederick. May mataas na pinag-aralan. Guwapo. Pero maitim palang budhi. Kung bigyan mo ako ng pagkakataon, ipinapangako ko, hindi kita sasaktan. Wala akong maibibigay na pag-asa sa'yo.
Gagawin ko lahat ang aking makakaya. At hindi ako magsasawang dalawin ka. Sige, dalawin mo lang ako, Ananias. Baka sakali na magtiwala at iibig pa ako. Tiwala ang kaya kong ibigay sa'yo, Karil. Sige, di na ako magtatagal. Babalik ako. Dahil pinatunayan ni Ananias ang katapatan niya sa pag-ibig sa akin, Tia Sofia, tinanggap ko na rin ang kanyang pag-ibig hanggang nagpakasal na kami. At ngayon, masaya na ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Dahil pilit kong kinalimutan ang tungkol kay Frederick, manatili na lang siyang alaala na hindi dapat alalahanin pa. Hanggang dito na lang po ako at salamat sa inyong lahat. Ang nagpapasalamat, Karil. But times change to turn dreams falling apart. Yan ang dapat. Tama ang iyong ginawa, kaibigang Karil. Kung may magsasarang bintana, ika nga, may magbubukas naman para sa ibang pagkakataon. Lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig. Sana patnubayan kayo ng Panginoon. Salamat sa iyong paglahok sa ating dula. Mga kaibigan, hanggang dyan na lang nagtatapos ang naisadrama o naisadulang liham ni kaibigang Karil dito sa ating programang Recuerdos de la Vida. Isinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon at production supervision, Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Who never made you stay.